Shoutout agad sa mga may idol sa player na to. Isa sa mga high-flying dunker guard noong panahon niya. Kilalang The Flash dahil sa liksi at bilis niya. Member ng NBA 75 team, Certified Hall of Famer, 3-time NBA champion at itinuturing na one of the best if not the best shooting guard ever to play the game. Samahan mo akong silipin ang mga bagay na hindi alam ng karamihan kay Dwayne Tyrone Wade Jr. Let's get to it! Alam mo ba na lumaki si Wade sa Chicago? Sa lugar na punong-puno ng gangs at alam mo na. Pero buti na lang may ate siya, si Trey Wade. Si Trey mismo ang nag-alaga at nag-guide sa kanya noong bata pa siya. Siya yung nagpakilala kay Wade sa basketball at tumulong mailayo siya sa bisyo. Madami ang nagkakamali sa pag-spell ng pangalan ni D. Wade. Hindi dahil sa madami ang hindi magaling sa spelling, kundi mali talaga yung mismong nagsulat sa birth certificate niya nung pinanganak siya. Imbes na Dwayne ay naging Dwayne. Hindi ko alam kung tama yon. Nagkabaliktad ata yung letter Y at A. Pero imbes na ipaayos pa niya, hinayaan na lang nila dahil dito naman siya nakilala. Hindi heavily recruited ng mga big school si Wade. Average lang naman kasi ang laruan niya dati. In short, late bloomer siya. Nung napunta siya sa Marquette University, doon lang siya gumaling at mas nakilala. At dahil doon, tinanaw niya yung utang na loob sa university bilang sila ang nagbukas ng pinto para maging isa siyang NBA legend. Kaya kahit sobrang sikat na siya at kahit hanggang ngayon, palagi pa din siyang bumabalik sa Marquette at sa dati niyang coach na si Tom Crean. Dumadalaw siya sa mga practices at patuloy na nagdo-donate sa dati niyang school. Noong 2003 NBA draft, may mga analyst na nagsabi na si D. Wade ay too small para maging elite guard sa NBA. Pinagpilian ng Miami noon yung dalawang Chris, sila Chris Bosh at Chris Kaman. Pero isipin mo kung si Chris Kaman kinuha nila, edi wala lang. Alam mo ba na nung college si D. Wade at nung nagka-injury siya sa tuhod, imbes na ipa-repair, pinili ng doktor na tanggalin na lang totally. Ginawa nila yon para mas mabilis siyang makarecover at makabalik sa laro. Tagumpay naman, nakapaglaro siya noon buong season at sumabog pa din yung stat niya. Ang problema, siningil siya nung tuhod niya nung nasa NBA na siya. Yung pagkawala ng meniscus niya ang dahilan ng madalas ng knee problems niya sa NBA career. Pero 3 championship at Hall of Fame career bilang kulang ang tuhod, hindi na masama. Ang nagbansag ng palayaw niyang The Flash ay si Shaquille O'Neal. Nakaramihan naman ng nickname ng mga players kay Shaq galing. Dahil daw yun sa bilis ni Dwayne Wade sa mga spin moves, crossovers at slashing drives niya. The Flash kasi literal na bigla lang siyang mawawala sa harap ng bantay niya. Alam nyo ba na 32 years old na si Dwayne Wade nung unang beses siyang kumain ng isda? Hindi talaga siya palakain ng isda o kahit anong gulay. Kaya nung tinikman niya for the first time yung fish, salmon pa ata yun, parang bata na excited si Wade at pinost niya pa yon sa social media. Alam mo ba na isa si Dwayne Wade sa may pinaka-legendary collectors ng jersey swaps? Noong farewell tour niya, halos lahat ng bigatin sa NBA naisip niyang iswapan. Mula kina LeBron, Carmelo, CP3, Dirk, hanggang sa mga batang superstars. Kaya parang Hall of Fame collection tuloy yung nabuo niyang memorabilia. Yan, ang tunay na last dance. Underrated defensive guard si D. Wade sa height niyang 6'4". Pero alam mo ba na mas mataas ang kanyang block rate o yung porsyento ng tira ng kalaban na nabablock niya kada 100 possession? Ang block rate ni D. Wade ay mas mataas pa kina Bill Cartwright na 7'1" ang height, Dirk Nowitzki, Karl Malone, Nikola Jokic, Michael Jordan at kahit kay LeBron James. Ibig sabihin, mas malaki pa ang chance na bablock ka kung si Dwayne Wade ang bantay mo kaysa sa ilan sa pinakamalalaking pangalan na nabanggit ko. Isa sa pinaka-signature move si Dwayne Wade ay yung tinatawag na freeze fake. Basically, parang hesitation move siya. Titigil ng sandali si Wade as if magpo-pull up jumper. Kaya napapa-atras o napapa-freeze yung defender. Pag nag-react na yung depensa, biglang i-explode niya papasok, either for layup, dunk, or kick-out pass. Ito yung move niya na sobrang effective kasi mabilis at unpredictable si Wade. Pero perfect din para magpasabit. At para sa mga bagong fans dyan, nagkampe sina LeBron, Dwayne Wade at Derrick Rose sa Cleveland Cavaliers noong 2017 to 2018 season. Pero past prime na si D. Wade, hindi na nag-swak yung chemistry. Ang ending, binalik si Wade sa Miami at parang sinadya yun kasi doon na din niya tinapos ang kanyang NBA career. Pero para sa'yo, ano ang best moment ni Dwayne Wade sa kanyang buong karera? Paki-comment sa baba and please follow or subscribe ng ating mga socials, baka naman
para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.